Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, kami ay nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo na nakikita yung inyong kadakilaan, ngunit sa kabila nun yung kabutihan ninyo sa amin na nagko-condescend kayo para kami ay abutin. At ang napakagandang pagkakataon ngayon ay inaabot mo kami ng inyong mapagpalang biyaya ng inyong salita. Kaya hinihiling namin ang patuloy na pagsama mo at gabay sa bawat isa sa amin. Ang pangangaral nawa ng inyong salita ay maging makapangyarihan sapagkat alam namin ang inyong salita ay makapangyarihan na. Hinihiling lamang namin ang inyong kapangyarihan sa amin. Naniniwala kami na hindi nyo na kailangan physically na pumunta rito. Sabihin nyo pa lang dyan sa langit ay magaganap na at mangyayari na ang lahat. Kaya hinihiling namin na mapangyari na kami ay mapagpala ng salita na aming mapapakinggan. Kaya tulungan mo kami, linisin mo aming mga puso at bigyan nyo kami ng basag na puso at ganun din ay biyaya na siyang gagamot nito at tutulong sa amin to live anumang mga katotohanan at mga challenges na aming mapapakinggan ngayon. Maraming salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Well, ang ating text ay nandoon sa Acts chapter 17 verses 10 to 15. This is the continuation of the Macedonian expedition ni Pablo. This is his second missionary journey, and he is now they are now with Silas in Berea. Acts chapter 17 verses 10 to 15. The brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea, and when they arrived, they went into the Jewish synagogue. Now these Jews were more noble than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. Many of them therefore believed, with not a few Greek women or withstanding as well as men. But when the Jews from Thessalonica learned that the word of God was proclaimed by Paul at Berea also, they came there too, agitating and stirring up the crowds. Then the brothers immediately sent Paul off on his way to the sea, but Silas and Timothy remained there. Those who conducted Paul brought him as far as Athens, and after receiving a command for Silas and Timothy to come to him as soon as possible, they departed. Well, sinabi ko kanina, ang binasa natin ay yung pagtatala ni Luke doon sa second missionary journey ni Pablo, at siya ngayon ay nandoon sa Berea, isa sa mga cities ng region ng Macedonia. This is the second missionary journey. At nakita natin dito kung paanong ang una nilang pinuntahan na city ay sa Philippi. At nakita natin doon yung pagtatagumpay ng kanilang mission doon dahil naligtas ang isang babae na nagngangalang Lydia. At yung kanyang sambahayan ay naligtas din at doon nagtipon ang mga mananampalataya. At ganun din, we don't know kung naligtas. Maybe naligtas itong isang demon-possessed girl na pinalayas na ang demon na pinalayas ni Pablo, yung demonyo na sumasapi sa kanya. But because of that incident ay ikinulong sila Pablo, and providentially na-meet naman nila doon yung Philippian jailer, at doon ay naligtas itong Philippian jailer, and so nakumpleto yung mga key people na bubuo or bumubuo ngayon sa Philippian church. And it was a success kasi natatag ang iglesia doon. Kaya nga meron tayong Paul's epistle to the Philippians sa ating mga Biblia. And then sa sumunod ay nagpunta naman sila sa Thessalonica, and by the way, they are heading west from east, papunta sila ng west dahil yun ang highway papunta ng Rome, yung Via Ignatia.
Well, itong Thessalonica naman dito ay pinala naman ni Luke na some Jews believed, including a man named Jason na tumulong sa kanila when a persecution broke out. At itong si Jason naman ang napagbuntunan ng galit ng mga mob doon sa Thessalonica. Pero maraming Hudyo ang nagalit sa kanila at tinangka silang tugisin, kaya naman kinailangan nilang tumakas ni Silas kinagabihan. Well, it speaks of yung urgency. Well, hindi ito cowardice, but this is an urgent na escape to escape yung pwedeng hindrance doon sa kagustuhan ng Panginoon na mangyari, and that is in the providence of God, ay hindi sila magdire-diretso papuntang west, kundi bumaba sila ng south hanggang makarating ng Berea at makarating ng Athens eventually. Well, napunta nga sila sa Berea, mga 80 kilometers south, at ang biglaang pagpunta nila dito is not a diversion from their main route. This is, hindi ito aksidente at diversion. Ito ay napaka-strategic sa plano ng Panginoon dahil napakaganda ng masasaksihan ni Pablo dito. Dahil sa synagogue doon na nakagawian ni Pablo at ni Silas sa puntahan, lagi niyang hinahanap ay ang mga synagogue dahil doon may mga pagtitipon. Makakaharap niya ang ibang klaseng mga Hudyo na kumpara sa mga Hudyo na nasa Thessalonica, kakaiba sila. Kung sa Thessalonica, ang karamihan ng response ay opposition, mga maling bintang at persecution, dito ay tatawagin sila ni Luke na noble ang mga Jews sa Berea. Sinasabi dito sa ating text, the Bereans are more noble than those in Thessalonica. At ito ang nais i-highlight ni Luke dito. Well, kung titingnan natin yung pangyayari sa Thessalonica at sa Berea, parang halos parehas lang. Merong naniwala, may naligtas, but then again, a persecution brought out at nangailangan na sila ay umalis ulit sa lugar na yon at lumipat. But here sa Berea, napakaganda ng gustong ipakita ni Luke dito. Nais niyang i-highlight dito how they were called noble. Paano sila tinawag na noble? Well, sa secular understanding, ang word na noble ay social rank or aristocracy. Well, tinatawag na mga noble, yung mga dukes, mga counts, mga lord, at mga ladies sa mga nung panahon na yon. Ito yung mga matataas na tao sa lipunan na kagalang-galang at talaga namang kapitapitagan. Well, sila ay hindi lang mayayaman, kundi sila ay kagalang-galang. Hindi pwedeng ituring na ganito yung mga mayayaman na lugar, mayayaman na mga tao ngayon na mga politiko, dahil some of our politicians hindi sila kagalang-galang dahil sa mga anomalya. Pero dito, ang noble ay binibigay lang, yung salitang noble binibigay lang sa mga taong may napatunayan na at talagang kinikilala ng mga tao. Pero sa context ng ating binabasa, ay hindi ito ang nais tukuyin ni Luke doon sa word na noble. Well, ang nobility ng Bereans ay hindi social rank, kundi spiritual character na kahanga-hanga. Papaano sila naging mas noble sa mga taga-Thessalonica? Pinakitan nila ito sa kanilang response sa pangangaral ni Pablo. Doon sa ating binasa, doon sa verse 10 and 11, makikita natin yung sinabi doon. Sabi dito, the brothers immediately sent Paul and Silas away by night at Berea, and when they arrived, they went into the Jewish synagogue. And then sa verse 11, now, these Jews were more noble than those in Thessalonica, and as you can see there is a semicolon, pero sa ibang mga translations at majority ng mga translations ay makikita natin yung word na for
For they received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. And implying na yung pagtawag sa kanilang noble ay ipinaliwanag ni Pablo bakit. And the reason why they were nobles para kay Pablo, it is because they received the word eagerly and examined it daily. Yung dalawang bagay na yon ang kanilang ginawa that made them noble in the eyes of Paul, in the eyes of Luke, and in the eyes of God. Yung tenga nila ay open sa salita ng Diyos at tinanggap nila ito ng may excitement and enthusiasm. Kumbaga, in-embrace nila when Paul said, I declare to you the word of God. When they heard that this is from the word of God, they embraced it immediately. Pero, hindi sila gullible na mga mapaniwalain lang. Hindi lang sila basta-basta naniwala lang. Sinaliksik nila ang scriptures araw-araw para tingnan kung totoo nga ba yung sinasabi ni Pablo. Yes, they embraced it, but they did not embrace it blindly. In-embrace nila ito, and then they search the scriptures to see kung totoo nga ba yung sinasabi ni Pablo. Alam niyo, yung contrast nila sa Thessalonica ay pagpapakita na yung nobility ay isang excellent character na nakikita sa kung papaano mag-respond ang tao sa katotohanan. Yung spiritual nobility, it speaks of a good character na kahanga-hanga. At kung titingnan mo ano yung kahanga-hanga sa isang Kristiyano, this is in the way he treat and in the way he respond to the truth of the preached word. Kumbaga, sa mananampalataya na noble, maganda ang kanyang karakter. Kumbaga, pwede natin sabihin, naaamoy o kaya nahahalata ng noble na tao kung ano ba talaga ang salita ng Diyos. Kaya niyang i-distinguish, this person is speaking the truth of God. And then pag may narinig siyang iba, alam niya na agad, dumidistansya na siya, hindi yan ang tinuturo ng salita ng Diyos. And that is a good character na gustong ipakita ni Pablo dito. In other words, the Bereans modeled an excellent character, not by status, but by how they received and examined His Word. Yun yung magandang karakter na gustong ipakita ni Luke dito in stating or in giving us itong storya na ito, itong tala na ito ng pangyayari sa mga Bereans. Well, kung kukuha tayo ng message dito is ito. A Christian's excellent character is revealed in how they respond to the Word with a heart of reception and a habit of examination. A Christian's excellent character is revealed in how they respond to the Word with a heart of reception and a habit of examination. Ganyan naman talaga na ang marangal na ugali ng isang Kristiyano ay nahahayag sa paraan ng kanyang pagtugon sa salita ng Diyos. At yan ay sa paraan na may pusong tumatanggap at gawi ng masusing pagsisiyasat. Hindi niya lang tinanggap, tapos okay na siya doon, masusi pa rin niya itong sinisiyasat habang may mga katotohanan siyang napapakinggan, he verifies it in the Word of God. Well, ganyan ang magandang pag-uugali. Kung titingnan natin, diyan naman nagsisimula ang lahat ng magandang karakter. I'm not saying that this is the only yung noble na karakter ng isang Kristiyano. But this is, itong mga kaugalian na ito, by the way you receive, by the way you embrace, and by the way you revere the Word of God to the point that you search it diligently, dun magsisimula ang lahat ng iba pang mga nobility
ng isang Kristiyano, di ba? Pagka nire-revere mo ang salita ng Diyos, it follows na yung mga ibang mga bagay. Di ba? Whenever you you delight yourself sa salita ng Diyos, God can move and then change your aspirations, change everything, mababago yung worldview mo, at yung mga bagay na sa tingin mo dati hindi mo pinapansin, sa tingin mo boring, sa tingin mo pag-aaksaya ng panahon, mapapansin mo you will love doing that thing. It's because nagsimula kang na-endear sa salita ng Diyos. Di ba? Excellence in the Christian life is not about yung kanyang charisma o kaya yung kanyang credentials. Alam natin yan, hindi sinusukat ang excellence ng isang Kristiyano sa kanyang PhD, sa kanyang mga narating sa buhay, bagamat kahanga-hanga yon, pagpapakita ng kanyang disiplina, sa pagpapakita ng kanyang pagiging responsableng tao, but hindi doon nakikita yung tunay na excellence ng isang Kristiyano. It's about how we treat God's Word, especially during the time na ito ay pinapangaral. During the time ng pangangaral ng salita ng Diyos, ang tunay na noble na tao is, doon makikita mo how intently siya na nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil alam niya, it is a matter of a life and then death. Kumbaga, there is a blessing and then there is, on the other hand, is a passing over of blessing. Pag may nalampasan ka na salita ng Diyos, it may cost us na hindi mo ma-receive yung biyaya na nandoon sa salita ng Diyos. That's why ang isang tunay na noble na mananampalataya, whenever the preaching of the word is done at narinig mo yung salita ng Diyos, you would focus because this is not just an ordinary event, this is not just an ordinary talk, this is God speaking on that very hour. Ito ay kung taos-puso natin itong pinakikinggan at tinatanggap at hindi lang basta pinapaniwalaan, ito ay bine-verify natin mula sa salita ng Diyos. Yung mga Christians na mas nakakahanga ay yung kaya nilang ma-distinguish yung good preaching sa bad preaching. Well, hindi sila, yung mga noble, yung mga kahangahangang Kristiyano, in terms of their, yung appreciation sa preaching, hindi sila nai-impress sa eloquence ng preacher. Hindi sila humahanga sa ganda ng outline or coherence lang ng thought ng sermon. Those things are good. At dapat lang maging ganon ang lahat ng preaching ng isang preacher. Dapat may coherence, dapat napapaliwanag niya na maayos yung salita ng Diyos at merong eloquence. At is naiintindihan at nagiging malinaw, pero mayroong isang katangian ng magandang sermon na hinahanap ng isang excellent na Kristiyano. Ano yon? We know that, yung expository preaching, yung preaching na drawn from the text at lumilitaw yung laman ng salita. Ano yung gustong ipakita? Ano yung pinaka-main message talaga nung text na yon? At naaamoy yon ng isang good listener. Naaamoy yon o kaya nahahalata ng isang tagapakinig na kilala ang salita ng Diyos. At yung response ng ganitong tao ay nagdudulot ng kaliwanagan, conviction, at transformation ng buhay. Just like yung, di ba yung nangyari dito, because they believe the word, they receive it, and then they search the scriptures, and many of them believed. So it changed their life, at even those life na nakapaligid sa kanila in the synagogue. And hindi ba ito rin ang pinapakita nung blessed man doon sa Psalm 1, di ba? The blessed man who delights in the way of the Lord and meditates on it day and night.
Mga Bereans, they show that spiritual fruitfulness begins with joyful reception and daily reflection. Doon nagsisimula ang lahat. Kaya nga ito yung window of nobility. Ito yung nagsisimula na maging maayos ang Kristiyano when he delights on the Word of God and he meditates on it day and night. Hindi lang kasi manual ang salita ng Diyos. Nandoon din yung biyaya ng Diyos. It speaks of a lot of things na pwede mag-fuel sa atin to do what is right. Kaya both the Berean and the blessed man are marked by a rootedness in Scripture, not swayed by scoffers or steered by crowds. Diba? Hindi siya daw umuupo sa seat ng mga scoffers or he walked by the crowds, but they are anchored and nourished by the truth, just like a tree planted in the side of a river na kahit na magtagtuyot ang buong paligid, itong tao na ito, itong tree na ito ay magiging fruitful, malalago siya. It is because he is sapping on the nourishment of that river. That is the noble man, and that is the blessed man. So, mahalaga talaga dito na gustong ipakita sa atin is how we treat the Word. Do we revere it? And do we search and read itong mga bagay na ito, itong salita ng Diyos? So, what does an excellent character look like when the Word of God is preached? During the preaching, ano yung magandang character? So, dalawang answer, and I have said that already. Dalawa, yung eagerness to embrace the Word, and then number 2, earnestness to investigate the Word. By the word investigate, I just mean yung examine na parang in the courtroom, because that is the word implies. So, tingnan natin yung una. Eagerness to embrace the Word. Dun sa unang bahagi ng verse 11, they received the Word with all eagerness, Luke said. Gusto kong pansinin natin, the Bereans welcomed the message with wholehearted readiness, not passive curiosity. No, they welcomed yung message, tapos buong puso, taos puso sa kanilang kaibuturan, and then may readiness, not a passive curiosity. Paano natin nasabi? Kasi yung Greek word ng receive is dekomai. It implies an active receptance, not mere listening. So, hindi lang sila nakinig, hindi lang nila pinakinggan, tinanggap nila talaga yung salita ng Diyos. Hindi lang nila ito pinakinggan sa kanilang mga pandinig. So, hindi lang basta tinanggap itong mga bagay na ito ay talagang tinanggap nila with all readiness. So, and then yung salitang with all eagerness, it suggests enthusiasm, yung urgency at yung spiritual hunger. At gusto kong ipakita dito, mag-focus tayo dun sa spiritual hunger dahil yun yung gustong ipakita dito. They are hungry for the truth. Yung kanilang sinasabi dito na that they receive the word with all eagerness, they are hungry. They are hungry dito sa napapakinggan nila. Tinanggap nila ito ng excited sila at tinuring nila ito na mahalaga. Saka mayroong pagkauhaw. Marahil habang nakikinig sila ay nare-realize nila na ito na yung salita na hinahanap-hanap ko noon pa. I have been here for a long period of time dito sa synagogue na ito. But suddenly, here's a man named Paul preaching the Word of God, kakaiba, with all authority. This is the thing na hinahanap ko. That's why I'm going back, continuously going here sa synagogue. At ito, yung kailangan nila at hindi nila palalampasin ang pagkakataong ito na hindi ito maintindihan. So, hindi nila matanggap na masasayang lang ang pagkakataon. Their eagerness was not emotional hype. It was rooted in reverence for truth. Mahalagang
ang katotohanan ng kanilang naririnig, kaya dapat nilang isandal yung buhay nila dito. It seems na very authoritative at kinakailangan nila itong tanggapin with all eagerness, enthusiasm, merong spiritual hunger. The context shows that they received the word before they examined it, indicating yung kanilang pagtanggap dito at yung kanilang searching of the scriptures, hindi ito something na parang, teka, meron yung parang may duda sila sa sinasabi ni Pablo. Diba? Kasi tinanggap muna nila, they embraced it, they received it with all eagerness, and then tsaka nila pinag-aralan. So nung ni-receive muna nila, ay, ang ganda nito, pag-aralan ko kaya. So hindi ito yung para silang mga mga critic na dala-dala nila yung kanilang critical na mga disposition sa salita ng Diyos, and then tsaka lang sila na natauhan. Hindi, nakita nila there is something beautiful in the message. And then they examine it, and then na-confirm. Ano yung nagpa-excite sa kanila, ano yung nagpa-hungry sa kanila, this is the truth. So, indicating openness, a teachable heart that is ready to embrace, knowing that it comes from God. So, ito yung pinupunto dito. A commendable listener of preaching is someone whose heart is ready to embrace God's word. So, a commendable listener of preaching is someone whose heart is ready to embrace God's word. Ang kapuri-puring tagapakinig ng pangangaral ay yaong may pusong handang tumanggap sa salita ng Diyos, yung readiness, excited na tanggapin ang salita ng Diyos, merong paghahanda na uuhaw bago pa man dumating yung pagkakataon na siya'y mapapakinggan niya yung salita ng Diyos. Nandun na yung hunger, nandun na yung readiness ng kanyang puso, ng kanyang buong pagkatao, haharap siya sa pangangaral. Ito po yung mauupo tayo para makinig ng preaching nang hindi tayo skeptical. Yun bang yung skeptical is yung may pagdududa sa atin kung totoo ba yung naririnig natin or hindi. Hindi rin po ito yung indifferent tayo. O yes, nandito tayo, pero yung bang wala tayong pakialam kung salita man ng Diyos ang ating maririnig or hindi. Kumbaga parang, sige, makikinig lang ako ng preaching, okay lang, ano man ang mapakinggan ko, wala akong pakialam. Ito yung sinasabi natin dito is yung pag-welcome sa salita ng Diyos ng may eagerness. Yung meron sa ating puso ng spiritual readiness. Meaning ay ina-anticipate na natin ang pagkausap ng Diyos sa ating mga puso. Bago pa man tayo pumunta dito, nakapanalangin na tayo at inihanda na natin yung sarili natin na haharap tayo sa Panginoon. Kasama na po dito yung preparasyon ng ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi kung eager talaga tayong mapakinggan ang preaching, ay ina-anticipate na natin ang preaching. Siguro, by Monday, sariwa pa yung preaching nung Sunday, and then babalik tayo ng prayer meeting, may devotion, okay, nakapag-fellowship tayo, we're still charged, spiritually charged, and then pagdating ng Wednesday, dapat nararamdaman mo na parang, teka, ang tagal ng Wednesday hanggang Sabado, ang tagal, excited na tayong mapakinggan muli yung salita ng Diyos because we're battling sa mundong ito. Ganun sana, na merong anticipation doon sa pangangaral. Hindi lang po dapat preacher ang naghahanda sa preaching. Alam natin yan. Pati po pala yung tagapakinig dapat naghahanda din. Kailangan ihanda natin ng mga tagapakinig, yung ating mga puso. Dapat tayo nananalangin para sa preaching at sa mga ngaral. Kailangan din ang pananalangin para sa ating sarili na nawa ay mapagpala tayo ng salita ng Diyos at makakuha tayo ng konting kalaguan ng ating pananampalataya. Kailangan din nating ihanda ang ating katawan. At dito, hindi tayo, kumbaga, I would preach against myself sa aking sarili. Yung paghahanda sa katawan, wala akong alibay, wala akong
justification dahil humaharap ako sa inyo ngayon na walang tulog, but we encourage na matulog tayo ng maaga pag Sabado bilang preparasyon ng preaching. We understand yung mga may trabaho dito. Providentially, ganun yung kanilang kalagayan dahil sa trabaho. Pero kung hawak natin yung ating mga time, yung ating mga schedules, mas maganda na kung darating yung araw ng linggo, paparating yung araw ng linggo is we reserve yung Sabado para sa pagpapahinga ng ating mga katawan dahil kinakailangan nating maglingkod, kinakailangan nating sumamba. Pag araw ng linggo, kinakailangan maging ready tayo na makinig ng salita ng Diyos. And durog tayo dito, durog ako dito. At nawa, ganun tayo na pagdating ng Sabado, at least we do our best to prepare not only our heart, but even our body. May mga problema, meron sa atin siguro nag-struggle sa sleep, clinically merong condition, hindi 'yon ang sinasabi ko, but kung may hawak natin ang ating mga oras at kaya naman natin, we need to discipline ourselves in preparing for the preaching of the word tomorrow. And then during the preaching, we should be praying in our hearts. At ang prayer natin is the prayer of Samuel. Speak, Lord, your servant is listening. Ito yung ating prayer. Lord, yung preaching na ito, somehow hindi ako makaresonate. Kumbaga maybe yung the way na nagsasalita ang preacher, hindi siya impressive, but Lord, I want you to speak. I want to listen. My heart is open sa inyo. Sana meron tayong ganong attitude toward preaching. It means being open to truth, especially when it confronts us. Diba? Open ka sa katotohanan. Lalo na kung ito ay kinukumpronta tayo. Hindi yung open ka sa truth kapag alam mo wala ka namang problema doon sa sinasabi ng preacher. Hindi sinasabi sa pangangaral. But ang magandang bagay na dapat nating ginagawa is opening our heart to truth, lalo na kapag ang Diyos nangungusap sa atin sa masakit na paraan. We know the New Testament na preaching na hindi naman laging merong pagsugat. Alam natin na ang New Testament preaching is a grace preaching. Laging may healing. Laging pinapakita doon ang Diyos, naiintindihan niya how we struggle, and nandoon yung cure at the end of every sermon. But whenever part ng sermon tinatamaan tayo, that's the time na dapat tayong mas lalong makinig. Hindi tayo yung magaling umilag. Sasabihin natin, sige pa, preacher. Tapos umiilag-ilag lang tayo. Yung excellent listener is humble, hindi siya defensive. Hindi niya dinepensahan pa yung kanyang sarili. Hindi niya mabilis na iniisip na inaatake yata ako ng preacher. Bagkus iniisip niya, kinoconvict siya ng salita ng Diyos. It is the word that is convicting yung kanyang sarili. Yun yung unang-unang disposisyon ng tao na kahanga-hanga ang karakter. Hindi siya agad na kinukonclude, ako yata yung pinapatamaan niya. And then open siya sa lahat ng bahagi ng salita ng Diyos. Hindi siya selective. Gutom siya sa salita ng Diyos, kaya lahat ay ninanamnam niya, hindi siya passive. So as a challenge sa atin, examine your part in preaching. Do you come here prepared to hear the Word of God? Do you examine kung ginagawa mo yung part mo sa preaching? Pumupunta ba dito ng prepared ka doon sa pakikinig ng salita ng Diyos? Did you ask God to bless this important event?
Nag-pray ka ba para dito sa pangyayaring ito? Did you pray for this? Nag-pray naman ako nung prayer meeting, kasama ito sa prayer items. So, yes, okay yon. Pero you yourself, naisip mo ba na ipanalangin itong ating pagsamba ngayon? Or do you approach this preaching with anticipation or baka passive ka lang? Balikan ko lang dun sa note natin, ay na-observe natin na yung Bereans, they welcomed the message with wholehearted readiness, not passive curiosity. Gusto ko lang explain yung passive curiosity kasi hindi ito maganda. Kasi ano ba yung passive curiosity? Ito po yung interesado ka, yes, you're interested, pero hindi masyado. Hindi ganun kalalim yung interest mo. Tapos hindi ka committed. Yes, nandito ka, pero your heart is not into it. Nakikinig ka ng salita ng Diyos, pero walang parang ano lang, you just want to end yung oras na nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Ito yung meron ka lang na casual interest sa message. Casual interest lang. Baga, gusto ko lang makinig ng message kasi magaling. May naintindihan ako. Lumalawak yung kaalaman ko. Pero hindi tumatago sa puso. Alam niyo, ang tama po ay eager anticipation of the truth. Hindi lang po casual interest. Meron ka dapat eager anticipation sa katotohanan. And then yung passive curiosity po ay yung nakikinig ka pero wala kang intention na i-apply yung naririnig mo. Yes, you are listening pero wala kang intention na gawin yung application. Alam niyo, ang dapat po nating gawin ay makinig tayo nang may desire tayong sumunod. Yun ang dapat nating gawin. And then yung passive curiosity, dagdag ko lang po, ito yung ang tingin natin sa salita ng Diyos ay optional o kaya speculative. Ano lang siya? Speculation lang yan. O kaya optional. Pwede kong gawin, pwede kong sundin, pwede naman din hindi. Well, there's nothing wrong kung hindi ko papakinggan yung challenge, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po ito tama dahil dapat itrato ang salita bilang authoritative at life-giving. If you believe the preaching of the Word of God is the Word of God, whatever it is, sa preaching na sinasabi at ina-apply at sina-challenge sa atin, dapat natin itong, dapat maging open tayo to hear it and do it. So, yung passive curiosity po ay yung disposition na, sige na nga, pakikinggan ko kung anong sasabihin ng preacher. Kumbaga parang passive lang. Pakikinggan ko kung ano man ang sasabihin ng preacher. Yun lang ang disposition. Ang dapat pong disposition natin ay ganito. Sa ating sarili, nananalangin tayo, Panginoon, mangusap ka po, handa akong tumugon. Mangusap ka po ngayon, handa akong tumugon. Hindi yung parang, sige nga, tingnan natin kung anong ipipreach ng ating kapatid. Maganda ba yan? Mabibless ba ako dyan? Nawa, ay humarap tayo sa Diyos during preaching na sa halip ng passive curiosity ang ating daladala ay meron sa atin yung puso na prepared to meet God, to hear Christ Himself. Lalo na dahil si Kristo, di ba? He is the living Word of God. Siya yung Word of God. Siya yung power behind all the things na nilikha ng Diyos nung pasimula. Ito yung ginamit ng Diyos, si Kristo ang ginamit ng Diyos nung sinabi niya na let there be light. That very Word of God is Christ Himself. Siya ang salita na nanahan sa atin dito sa lupa. Nagkatawan tao siya. He is the Word, and then He became flesh. Nung siya ay pumunta dito, about 2,000 years ago. At siya din yung bumababa sa atin during preaching. So, dapat natin siyang salubungin. If you really believe that Christ is
condescending here, bumababa dito at ibinibigay yung kanyang salita, what should we do? A dignitary, a noble, a most noble of noble na mga na nabubuhay, bumababa dito to minister to you, what would you do? Would you just slouch there and then hindi natin siya sasalubungin. Salubungin mo siya ng may pananalangin with eagerness to receive and obey Him. Obey His word. Alam niya si David Brainerd, kilala siyang batang missionary sa mga Native American tribes noong 1800s. Sa kanyang pero bago siya naging missionary ay palagi siyang nakikinig sa mga ano bang tawag doon, yung revival meetings ni Jonathan Edwards. Lagi siyang nakikinig doon. Mananampalataya na siya at siya ay kung nasaan si Jonathan Edwards, yung revival meetings niya, lagi siyang pumupunta doon. Sa kanyang journal noong April 1742, sinulat niya na bago siya makinig kay Jonathan Edwards, ang ginagawa niya is nananalangin siya, humihingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa niya at hinihiling niyang ihanda ng Diyos ang kanyang puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo ang resulta? Sabi niya kapag nade-deliver daw yung sermon, sinabi niya sa kanyang journal na yung salita ay dumarating ng may sweet freedom, cleanliness, clearness, and tender power sa kanyang kaluluwa. Very effective, very clear, very sweet yung pagkakadeliver. Well, yung prepared posture na yon ay binago yung pangangaral mula sa ordinaryong sermon, naging isang deeply convicting and life-shaping encounter. Maybe hindi lahat na-appreciate yung preaching na ganon. Hindi naman lahat ng uuwi sa revival meeting na yun, pare-pareho ang magiging reception. But what made si David Brainerd being blessed by the preaching of Jonathan Edwards, it is because of his preparedness nung kanyang puso to hear the sermon. So kung ihahanda lang din natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos, walang uuwi sa atin na hindi mangungusap ang Diyos. Maybe yun ang dahilan bakit sa tingin natin nagiging dull yung pakikinig ng preaching. Of course, hindi namin sinisisi lahat sa mga listener. May part din ang preacher ng kailangan paghandaan niyang mabuti, kailangan maging maliwanag yung kanyang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos na make sure hindi ito magiging malabo. But at the end of the day, meron tayo din na obligasyon bilang mga listener. At kung gagawin lang natin yung preparing ourselves before the preaching of the Word of God, napakalaki ng bagay na pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Malulugod ang Diyos na mangusap sa atin. At kakaibang bagay yon kung nangusap ang Diyos sa atin. Noong Old Testament, akala natin, napaka-blessed na nila. It's because verbally, audibly, naririnig nila mismo ang salita ng Diyos. O kaya, angel of the Lord mismo ang nagpupunta sa kanila at binibigyan salita ng Diyos. Tingin natin, napaka-blessed nila. Pero ang totoo, mas blessed tayo because yung time frame ng mga pagkausap ng Diyos na yun, dekada minsan. At minsan napakatagal ng panahon. Pero sa atin, Sunday after Sunday, we would hear the Word of God. And to hear the voice of God speaking to you, napakalaking bagay at napakalaking pagpapala sa atin. Na kung ating mamimiss, napakalaking kasayangan. So, nawa, ay patuloy natin na ihanda yung ating mga sarili. Ugaliin natin na ihanda yung ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. And number 2, mabilis na lamang, yung eagerness to investigate the Word. Doon sa pangatlong bahagi ng verse 11, examining the Scriptures daily to see if these things were so. So, hindi lang nila in-embrace, hindi lang nila ito tinanggap ng may eagerness, with all eagerness, but they examine itong Scriptures
araw-araw para makita yung mga bagay na ito, mapatunayan kung ito ba ay totoo, yung mga sinasabi ni Pablo. So the Bereans pursued truth by testing every teaching against the scriptures. Well, hindi natin alam paano nila ginawa ito, pero most probably yung diligently searching na ito, they do it corporately dahil hindi naman available sa bahay-bahay yung mga manuscripts ng panahon na yon. Ang 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 available lang ng mga manuscripts, yung ibang mga hindi din lahat ng mga synagogue may copy at kompleto yung copy. So marahil pinagpala ang Bereans, kompleto yung copy nila ng Old Testament, yung mga manuscripts, and they do it corporately. Nandito yung kanilang balitaktakan, yung ginagawa natin ngayon na magandang ine-encourage natin na nagpapalitan tayo ng mga ating mga pag-uusap patungkol sa theology. Maybe ganun yung ginagawa nila dito. They are searching the scriptures para patunayan. Yung sinasabi ni Pablo, ang ganda nun. Pero totoo ba ito? Tinitingnan nila, and they are doing it corporately. You see, kailangan pa nilang pumunta araw-araw sa synagogue para gawin yun. Kasi nga, wala naman silang baon sa bahay nila na manuscript. So, the Greek word yung ng examine is, ibig sabihin is to investigate or cross-examine. This is a judicial term implying a careful scrutiny. So, matinding pagsasaliksik ito na kung titingnan natin yung nangyayari ngayon sa Senado, hindi lang ito yung pagpapahayag ng opinyon. Ito ay talagang pagbubusisi doon sa mga bagay na dapat busisiin at gamit yung lente ng batas. Ito naman gamit yung salita ng Diyos. So, matinding pagsasaliksik ito, pero hindi ito pag-iimbestiga na naghihinala silang hindi totoo yung sinabi ni Pablo, kasi nga, on the first place, in-embrace naman na nila yung salita ng Diyos. At kung titingnan natin yung goal nila sa pagsasaliksik ay ito. Ang goal nila is hindi para mapabulaanan, kundi to see if the things were so. If these things were so. Para mapatunayan na totoo nga ito. So it reflects a desire to be sure of the truth, not doubt. Hindi pagdududa dito. They weren't skeptical, they were sincere. And then yung daily dito, it shows consistency, not occasional interest. Hindi yung panaka-naka lamang, parang nagkaroon ng problema, tapos biglang tsaka magsasaliksik ng salita ng Diyos. No, they did it daily, consistent. They made investigation a habit. Naging habit na nilang investigate or saliksikin ang salita ng Diyos. So, the point is this, spiritual maturity is marked by a disciplined pursuit of truth through Scripture. So, yung earnest sa pagsasaliksik ng salita para tingnan kung biblical lang preaching is not a sign of unbelief. It's a mark of noble-minded faith. Hindi siya yung nagsasaliksik ka kasi parang ayaw mong pakinggan yung isang bagay kaya ka nagsasaliksik. Nagsasaliksik ka para may mapatunayan na totoo ang salita ng Diyos. So the Bereans didn't reject Paul. They respected him enough to verify his message. Itong prinsipyo na ito ay mag-iingat sa atin mula sa maling katuruan at mga mabababaw na pananampalataya. You would not be shallow if you do these things. And then, maiiwas ka sa mga maling katuruan. It calls believers to depth, not doubt. Yung depth. Yung depth na yung lalim, hindi yung pagdududa. So, investigating the Word is not about winning arguments. It's about knowing God accurately. It's about knowing God in His triunity. Hindi winning arguments, but to really know how it is and what things are there that our God is
available, binibigay sa ating katotohanan available. We just need to search on it. At hindi mo kayang i-exhaust ang mga bagay na pwede mong malaman mula sa salita ng Diyos. If you just search on it, at kung may makita ka na bago o kaya discovery na available naman talaga sa salita ng Diyos, bago sa'yo at least, sabihin ng Panginoon, wow, that's amazing. You dig more because I have many stuff here na para sa'yo. It would blow your mind. So you dig more, you search more, and then it would be a habit para sa'yo. Of course, there will be struggles lagi, yung human frailty, yung ating bad habits, yung sinful na tendencies natin. All those things are factor para ihinto mo yung search mo, but you do it daily, maging persistent in doing it. Good combination ito doon sa eagerness. Yung examination and eagerness, magkatambal ito. Napakaganda ng pagtatambal nito kasi reception without examination leads to error. But examination without reception leads to pride. Nire-receive mo lang pero hindi mo pinag-aaralan, pwede kang magkamali, pwede kang iligaw nung pinapaniwalaan mo kasi hindi mo naman pinag-aaralan. Pero kung nag-e-examine ka nga pero di mo naman nire-receive yung katotohanan na kukonclude mo, that would lead you to pride. Ito na nga, maliwanag na nga eh. It leads and pointing to this, parang nangyari sa Senado. Papunta na nga doon, pero dinedeny pa. Pwede nating gawin yon sa ating sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Just because one particular doctrine is against our biases, kahit na papunta na talaga doon yung salita ng Diyos, tinatakpan natin yung ating mga tenga para pakinggan ito. So as a challenge, let your faith be deep enough by testing what you hear through the lens of Scriptures. Palalimin mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsusuri sa lahat ng iyong naririnig ayon sa salita ng Diyos. Dito ang paglalim. Ang paglalim ay hindi lang yung narinig mo, okay na, pinaniwalaan mo. Kinakailangan para tayo mag-ugat sa ating pananampalataya, kinakailangan na pag narinig mo, sinasaliksik mo. So, hinahamon tayo ng salita ng Diyos ngayon, nalagpasan natin yung mababaw na pananampalataya. Huwag tayong masiyahan lang na mababaw yung ating pananampalataya, yung root natin is maliit at na mabuhay tayo. Madali tayong natatangay sa kung saan-saan. It's because mababaw yung ating pananampalataya. Yung bang pananampalatayang tinatanggap lang lahat ng naririnig at face value. O kaya naman nire-reject naman lahat dahil sa suspicion. Sana wala naman na parang very skeptical dun sa mga sa sinasabi ng salita ng Diyos. I hope wala naman sa atin. Well, sa halip ay inaanyayahan tayo nito na magkaroon ng matured at discerning na pananampalataya. Yung sinusukat ang lahat ng pangangaral o lahat ng opinyon sa lente ng hindi nagbabagong otoridad ng salita ng Diyos. So do you measure sermons and teachings against Scripture or just absorb them? You measure it. Are you consistent in your study or only reactive when confused? Consistent ka ba na sinasaliksik mo yung salita ng Diyos or sinasaliksik mo lang kapag you're confused? Meron ka lang gustong malaman dahil may nag-arise na controversy. Sige, magsasaliksik ako. Sana hindi lang controversies ang nagiging ating dahilan bakit natin bubuklatin ang salita ng Diyos.
bubuklatin natin ito, it's because this is the very manual that God has given to us. Manual ng ating faith and then source ng biyaya niya. So ask yourself, do I love the truth enough to pursue it? Mahal mo ba yung katotohanan na to the point na hahabulin mo talaga ito, huhukayin mo yung katotohanan mula sa salita ng Diyos? Gusto ko kayong tanungin, sa palagay nyo, paano nila sinaliksik ang salita ng Diyos? This is very interesting. Paano nila sinaliksik ang salita ng Diyos? Di ba ang goal ay para mapatunayan nilang totoo yung sinasabi ni Pablo? Yun ang goal nila. Ano ba yung pinapangaral ni Pablo? Di ba yung resurrection ni Christ? Pinapatunayan niya that really Jesus is the risen Savior and His kingdom is now expanding, at ito yung bahagi ng ministry ko na ito, bahagi ng expansion ng risen Lord na ito. Sinasabi niya, si Kristo ang Messiah na hinihintay nyo. Yun yung mensahe ni Pablo, di ba? At di ba ang scripture nila ay noon ay hindi naman New Testament, Old Testament. So tinitingnan nila mula sa Old Testament kung paanong si Kristo nga ang Messiah na ipinangako sa Old Testament. That is what they are searching for. Kasi yun ang pangangaral ni Pablo. They're searching for Christ. Narinig nila, uy, si Kristo na narinig namin na pinako ng mga Hudyo, kasama naming mga Hudyo dun sa Jerusalem, siya yung Messiah na hinihintay namin. So, they are searching the scriptures para patunayan yon. And I believe na patunayan nila ito. Nakita nila na si Kristo ay totoo, na siya yung nasa Old Testament, kasi ang sabi ng verse 12, and many of them therefore believed. So the result is, napatunayan nilang si Kristo talaga yon. So therefore, ito yung gusto kong pakita sa atin sa huling challenge na ito. Hindi boring ang pagsasaliksik ng salita ng Diyos, kasi hindi lang abstract truth ang matutuklasan mo, kundi isang persona, isang dakilang tagapagligtas at source ng lahat ng biyayang kailangan mo bilang alagad ng Diyos. When you search the scriptures and we would see Christ on it, that is a very precious thing. Dahil yun ang goal ng lahat ng ating mga pagsasaliksik. To see Christ, because the Old Testament speaks of Christ. And even though the New Testament speaks of Christ and His work and finished work sa krus, how it applies to the church, to you, to me, at sa ating lahat ng mga mananampalataya. When you see Christ on the text, yun na yung kumbaga parang na-meet mo na yung goal mo on that hour. Kaya nawa, saliksikin natin ang salita ng Diyos with the goal to know Christ more. And that's our conclusion. Eagerness to receive and examine the word results into knowing Christ truly and loving Him deeply. Let's pray. Lord, we thank you for giving us your word. At tulungan mo kami to apply this. Maraming salamat for showing us Christ, or yung availability na makita si Kristo whenever we read your word, and also especially during the preaching of the word. Salamat at pwede naming makita si Kristo dahil siya yung focus ng lahat. Even the universe is focused on the glory of your Son. At pag nakita namin yun, may daily na blessing kami sa aming mga buhay, na mas napapalapit kami sa Kanya, mas nagiging kawangis namin siya, and which is the goal of our being disciples ninyo. Kaya tulungan mo kami to apply yung mga napakinggan namin. Mahirap ito, pero alam namin ang biyaya nyo sapat sa lahat ng aming mga pangangailangan. Lalo na whenever there's a need, when great battles are in there, pag may kasalanan kaming pinaglalabanan, nagiging hindrance ng aming pagsasaliksik ng salita ng Diyos at pakikinig ng inyong salita during preaching, lumilipad ang aming isipan because of those sins.
doon mas namamayagpag ang biyaya ninyo, mas available ang biyaya niyo kapagka mas kailangan namin. Kaya tulungan mo kami na umapila sa inyo palagi at hingin yung biyaya ninyo. Salamat po for being a good God sa amin, for giving us a Savior na nagmamahal sa amin at gusto na magpakilala sa amin ng mas malalim pa. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.